magandang hapon sa inyo lahat. Nandito po tayo. Happy holiday pala, no? So ngayon ay araw ng Kagitingan, tama ba? At bukas ay araw ng Ramadan. Ayan ang ating mga kapatid ng mga Muslims. So ngayong araw na to, mga kaibigan, mga karets, mga kapula at mga ka-Eskonya, nandito po tayo sa isang proyekto ulit ni Yorme. Ito po yung Ramon Magsaysay High School. Ito po yung pangalawang proyekto ng lungsod ng Maynila na paaralan ng hindi siya privado, it's a public school, high school. Ayan. So nandito tayo para ibalita sa inyo kung ano po nangyayari. Sabi po rito is around 40% na po ang proyektong ito. So ang sabi, ang completion nito is hanggang August this year. But pero hindi ata kakayanin para humingi ata ng extension yung gumawa po ng proyekto dito po sa may Ramon Magsaysay. So sa nakikita nyo, ito ay 10 palapag po ang mangyayari ho rito, matatapos rito. Actually pare-pareho naman yung disenyo ng bawat school na nangyayari sa ginagawang proyekto sa lungsod ng Maynila, which is ito po ay partida. Ginawa lang ito ng panahon pa ng pandemya. Inisip ni Yorme, naisipan ni Yorme na mag-drawing. So anong nangyari, yung drawing na yon kasama yung pangarap na yon, ito na mga ka-Eskonya, ito na mga kababayan, ito yung pruweba at resibo ni Yorme na mayroong nangyayaring proyekto ang isang gobyerno, especially sa local government, kung merong puso, pagsikap at pangarap. So ito yon. So makita mo, papakita natin sa inyo simula rito. So actually 10th floor po lahat ito. So hindi pa po tapos. Actually isa, dalawa, tatlo, apat, 5 palapag pa lang ang nakikita niyo dyan. This is Channel Reds na naman at kahapon po ay official lang binuksan at inaugurahan ng bagong Albert Elementary School. Ayan, dun po sa may Sampaloc area. So ngayong araw ipagpapatuloy po natin ang kwento at ang mga proyektong ipinagawa ni Yorme Isko kasama po si Mayora Hani Lacuna at ang kanyang mga kasamahan sa konseho noon at sa ngayon. Ayun, so yung ating ex-Yorme o tinatawag dating alkalde natin Yorme Isko Moreno na panaginip niya at gusto niyang mangyari at magawa sa lungsod na Manila. Ito isa sa mga continuation ng project dito po sa may lungsod pa rin ng Manila. Dito lang po yan sa may Espanya. So ipapakita ko lang po papakita ko lang po itong lugar na to. Ayan si Kuya sa guidehouse. Ayan. Ito po ay kahabaan ng Espanya. So malapit lang po to sa may Pure Gold, dito po sa may kanto ng papuntang De La Fuente. So ito po sa may area to, itong street na to, ito po yung Don Quixote. So ito po Espanya. Ayan, ayan po yung UST. Ayan, so dito tayo ngayon sa may Ramon Magsaysay High School. Ito siya ikalawang project ng isang high school dito sa lungsod ng Maynila. So ayan na nakita ninyo. Ang sabi po rito is around nasa 40% na daw ang project na to. At aalamin natin kung ano bang meron dito, ano bang pinagkaiba nito sa ating mga kababayan na nakikita nyo, di ba meron na tayong project na pinakita yung Science High School, ang Almario, yung Albert. So ito ngayon yung Ramon Magsaysay, which is sa
highway lang to. Tsaka yung Manila Science pala, ayan, Manila Science High School, ayan. So ito yung pangalawang high school na pinagawa. Ito yung public ha, remind ko lang, no, ito ay public school, hindi po ito private. So ngayon sabi is around 40%. So mag-i-interview tayo kung kamusta ba, ano bang meron dito, ano bang pinagkaiba nito sa ibang mga schools na papagawa. Kasi lahat ng mga schools na pinapatayo ay naka-aircon, nasa 10th story, at lahat ng pasilidad ay kompleto at maayos. Actually magara nga. Kaya sabi ko nga lagi talagang iba talaga tong panaginip ni Yorme at natupad ito dahil sa kanya pagsisikap na maitayo itong ganitong klaseng school. Ayan. So sana si sir. Ayun, kasama ko po ang artista. Artista pala. Kaibigan ko pala, ito po sa Action Demokratiko. Ayan. Paalala ka pare. Harold de la Merced po, parang from Action. Ayun, nagpa-face mask siya kasi bata siya. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa visitors waiting area. Actually hindi po agad-agad makakapasok rito na wala pong paalam. Kailangan pag pumasok dito, kailangan nagpaalam ng maayos, nakipag-coordinate, which is maraming salamat din sa lungsod ng Maynila sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na ikutin lahat ng mga projects. So anyway, interview natin si kuya muna. Sir, pwede pa ka namin makapanayam. So dito, baba mo tayo sir. Dapat hinahawakan yung kamay, no? Ay sir, may dalang hard hat. Kasi kailangan talaga dyan, requirements talaga yan pagpasok sa isang project, sir. Sir, pwede bang makilala ikaw? Pangalan mo, sir? Ako po si Ariel Baraka. Ako po yung safety po. Sir? Safety. Safety. Oo. So ito yung nagmamanage talaga sa lahat ng mga pasilidad dito, especially sa mga safety department area, like mga ganito, yung mga ganyan kailangan lahat sir naka hard hat, no? Safety break. Para number one na nakalagay sa likod natin, ayan po, meron po ang paano magsimula at paano bago magtrabaho, kailangan kompleto yan, kailangan sundin yan, kasi pag wala yan magagalit yung kinaukulan. So sir, matanong ko lang sir, kamusta na po yung proyekto dito po sa May Ramon Magsaysay? Okay naman po sir. Lapit na matapos yung phase 1 sa structural. So balita ko sir, ito daw dapat ay ang completion nito is this coming August, pero parang hindi ata kakayanin. Parang sabi humingatan ng extension, tama ba ako? Ganun din yung ko sir yung narinig ko sa kasi yung pagka talaga nila dito sir, hindi ko masyado updated kasi yung pinupokus ko lang yung sa health and safety lang ng mga tao. So pero sir, ito sir, first time mo ba sir nagkaroon ng ganitong project o nakapagtrabaho sa ganitong klaseng building na public, o first time mo na ganito kalaki, or mas marami ka nagawang project? Actually sir, since yung 2017 simula ako, pero hindi pa ako naging safety noon. So dito lang ako naging safety. Pero dito pa rin kami pa rin, kasamahan pa rin namin yung gumagawa. Ayun. So balik tayo sa sa linya ng pagiging safety nyo. Sir, kasi sa panahon ngayon sobrang mainit ang panahon. So ano po ba yung precautions na ginagawa ng inyong kumpanya? Tubig talaga, tapos hindi na sila masyadong sa init, hindi man sila magsilong, pero hindi lang talaga ng magsisilong talaga sila, kasi meron ding accomplishment tayo na hinahabol. So meron sir, meron kayong oras ng pagtatrabaho o silong-silong na talaga? Diskarte na lang. Pag hindi talaga kaya, pwede mo silang gawa ng bubong, magagawa sila ng trapal, lang nila na walang ma-accidente, hindi malaglag. Tapos tubig talaga yung importante. Palagi may tubig. Totoo yun. Sobrang init ng panahon ngayon. So ayan. So sir, may gusto ka bang batiin sir? So parang ang probinsya ni sir, parang huwalaan ko to, mga Visayas to eh. Tama ba sir? Opo. Sa Leyte. Sa Leyte din pala to sir. Sir. Kamustahin mo sir yung mga pamilya mo sir? Ay po sa sa mga Baraka family. Relax lang kayo dyan. Relax kayo, sweldo na eh. Sweldo na. So ayan, maraming salamat. So sir, nice to meet you again. So kita tayo mamaya kasi sasamahan tayo ni sir saka ni Architect
na mag-ikot, mag-tour sa loob ng Ramon Magsaysay High School. Oh, hindi to elementary school, this is high school. So, dalawa ng high school na pinagawa sa lungsod. Yung isa is Science High School, Manila Science. Ito naman yung pangalawa, ito yung Ramon Magsaysay High School, which is near sa UST. At malapit sa Albert to. Sa tumbling ng Albert na. Oh, ayan. So, ayan. See you po mamaya. Ikutin natin to. Ang proyektong pinagpapatuloy, isang panaginip, isa sa mga panaginip ni Yorme na natuloy, na pangarap niya na mabigay sa ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Actually, hindi sa lungsod ng Maynila. Pwede naman kahit saan siguro, pwede naman kasi public school to eh. Pwede naman magpa-enroll dito, which is naka-aircon, boss. Oo. So ano masasabi mo dun, boss, dahil naka-aircon? Lahat. Social talaga. O sa sana all, no? Parang kung pwede na bumalik ang elementary, babalik tayo elementary, ano? High school saka elementary. Ang ganda nito, pagkatapos talaga ito, ang ganda nito. So balita ko, sir, marami daw to, marami daw to basketball court. Oo, dito. So dalawa daw sa baba, sa taas merong isa. So sana all talaga. So ayan, kami mamaya kasama si Harold, ayan. So asa si Architect, abangan natin mamaya. So tuloy na po tayo sa ating pag-update. Ito po si Channel Reds. Magandang holiday po sa inyong lahat. Ayan, magandang hapon mga kaibigan. This is Channel Reds again, and we are back. Kasama po natin si Architect Ed. Ayun, sir, Architect, matanong ko lang, ano po ba ang sitwasyon rito sa Ramon Magsaysay High School sa ngayon? Sitwasyon yun. Ano ba nangyayari na dito? Ano bang ginagawa sa ngayon? Sa ngayon naman, nasa patapos na tayo sa ng structural natin. So, partially mayroon na tayong pang architectural, mga partitioning. Mayroon na tayong sa fire pro, mga utilities. Mayroon na tayong sa plumbing. Mayroon na tayo rin sa mechanical, mga so sa ngayon medyo ang running percentage natin to sa mga 60% na siguro ito. 60. Going 60. Sabi natin going 60. So Architect, sa dami ng ginagawa ninyo, no, sa dami nyo ng experience sa trabaho, Architect, ito bang public high school na ito, ano bang magiging komento mo sa public high school na ito? Kasi daming public high school, dami na, di ba? So sa nakikita mo, anong pinagkaiba nito sa ibang public high school? Ay, ito mas talaga to kaysa sa ibang mga high school. Ito medyo mas advanced ba to? Oo, kompleto tayo ng mga dahil pagdating sa natin, elevator, marami tayong elevator to, 8 elevator ito ang natin. Tapos kumpleto naman to sa mga laboratory, sa auditorium, mga ibang party pa ng na pangangailangan. So Architect, nung kapanahunan nyo, nung kabataan nyo, di ba dumaan tayo sa pagka high school, so ang malayo ba ang diferensya na? Ay, malayo. So kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag high school ulit, okay ba sa'yo to? Ay, dito na ako. Wala nang absent. Oo. So sabi mo kanina ang daming elevator. Bakit nga ba ang daming elevator? Siyempre 10 palapag siyempre pinopropulsionate din yan sa sa dami sa ng tao. Dami ng mga estudyante sa gamit. So isipin mo, high school na may elevator. Siyempre talagang kung saan pa advance tayo, parang kung saan pa. Nakita mo ba ang blueprint nito? Nakita mo yung proyekto to? Nagulat ka rin? Oo, kasi sa buong Pilipinas parang ang Maynila lang ang nakapagpagawa ng ganitong project na So kung sa titingnan natin, pwedeng mangyari sa buong bansa kung talagang ipupush through itong ganitong mga proyekto, no? Kayang-kaya. Especially sa mga probinsya. Oo, kayang-kaya. So wala namang mamayabas nito. Ay, wala nang bayabas.
So I mean, kung ganito yung school sa mga probinsya, sigurado Oo, hindi na mag-iisip. gaganahan yung mga estudyante natin na Oo. mag-aaral. Pero Hindi na magbubulakbol. bakit hindi na umuwi ng bahay? Oo, baka dito na. Oo. Unang-una, mga classroom natin dito, aircon. Hmm. Oo. Yung mga room ba dito, architect, malalaki ba? Oo, standard tayo. Hmm. 7x9 or ang standard kasi sa ano natin 7x9 or 8x8. Yun yung standard. Yun ang standard ng classroom area natin 63 ganun. Wow. 64. oh. So ito no, ako Per meter. ako dalangin ko rin no na sana mabigyan din ng pagkakataon ang mga provincial high school natin ng ganitong klaseng pasilidad. Project, Oo, ganitong pasilidad na naka-aircon na, naka-elevator pa. Marami pang may gym pa to, may gymnasium. Mayroon. Oo, tapos may theater pa. May auditorium. Auditorium. Oo. Halos So kumpleto kung naka-aircon mga- pa. Kung ano pangangailangan sa mga ano ngayon, halos kumpleto. Computer, ang laki ng library nila. Oo. May sarili silang kainan nung Canteen. Canteen. Diba? So Tapos ano pa tayo, puro pa naka CCTV camera. oh, secure na secure. Tapos may mga tawag nila yung centralized na clock sa bawat ano. So, So sabay-sabay. Centralized. pare-pareho. Pare-pareho. So that's good. Wala namang lalamang. Ibig sabihin pare-pareho sila paglabas, pasok. Sabay-sabay. O parang ano siya no, parang siyang katulad na sa Amerika, ibang bansa na ganun naka-synchronize yung so ito sumasabay na ang lungsod ng Manila sa modern style ng mga paaralan sa buong mundo. So sabi nga ni Architect kanina, sa Manila dyan lang ito nakita sa lungsod ng Manila. Sa buong Pilipinas I hope. Ito lang ang ito lang ang medyo maganda talagang project nila na talagang ang makikinabang naman yung taong bayan. Tama. Alam mo naman sa panahon natin ngayon ang edukasyon ng Kailangan natin medyo pagbigyan natin ng pansin din na kasi yun lang ang puhunan din natin Yun lang ang pwedeng ibigay na yaman sa ating mga kabataan. Pag-aaral. Hindi pwedeng pag-aarian ng iba. Tama. Hindi pang sa mo. Oo. Architect, thank you again. Okay. Well, may kasama tayong iba. Sana si Ma'am. Ayan So siya na magtuturo sa amin. Kasama ka din. Sige. Baka may gagawin ka pa. Alam ko na marami ka kausap Wala naman holiday ngayon. Holiday. Siyempre, pagtrabaho, walang holiday. Oo. Lalo pag nandyan kayo. Anyway, Architect, ano po ba ang masasabi niyo sa sitwasyon ng panahon ngayon? Sobrang init ng panahon. So ano bang ginagawa ng inyong kumpanya? Sobrang init. Oo, di ba? Talagang umaabot na ng 42. Yun nga kaya nga minsan yung mga tao pag medyo pagdating sa mga chine-check agad yung blood pressure nila, gano'n. Tapos Pahinga konti. pahinga, pag mayroong mga naramdaman kailangan alerto tayo dahil Tama. mahirap. Tama. High blood buti talaga. So ayan, huwag mag-high blood kasi marami pang project na gagawin. So anyway, Architect, maraming salamat. Mag-ingat ka. God bless you. Ayan, nandito yung ating kasama si Ma'am. Ay, Ma'am. Yan yung Dito ka, huwag dumikit sa pader kasi hindi kasama sa yan. Siya yung ating site engineer. Si Ma'am May po. Maymay. Actually si Ma'am Maymay, Ilongga din to. Magkaparehas kami ng pinanggalingan nito. Oo, aper. Anyway, ayan, balik tayo sa Ma'am, bilang isang site engineer, kamusta naman po ang sitwasyon ngayon dito? Hindi ba kayo pressure dahil nga may hinahabol? Ano ang kwento sa nangyayaring sitwasyon dito sa school? sa school na to? Para na to. May konting pressure din, pero nakahabol naman. Nahahabol naman. So ma'am, sasamahan mo kami sa taas, magtutour tayo. Kung yun lang yung tapos. Kasi alam ko ibang part nito, hindi pa naman to tapos. Actually ano pa to skeleton style pa to skeleton type pa to ngayon. So ma'am, sasamahan mo kami. So ayan. Architect, thank you dito muna kami sa taas. So dahan-dahan tayo sa hagdanan kasi ano pa to, medyo hindi pa to, bone structure pa to
Oo, ayan. Okay, thank you. See you later. Ayan, so dito tayo. So wala pa tong mga ano dito kasi nga puro pa lang tong mga structural pa lang. Oo. So titingnan na natin kung sitwasyon ng mangyayari dito, kung ano ba kalaki, kung mas malaki ba sa iba. Actually pare-pareho lang ata, no? Parang lahat ng mga project dito sa lungsod ng Maynila, no? Parang pare-pareho lang yung... Opo, pareho. So ito yung kwarto. Opo. Kwarto. Kasi ito gano'n din. Same din, may dalawang aircon, tama ba ako? Dalawang aircon. Dalawang aircon, tapos may mga ceiling fan pa rin, di ba? So ito yung blackboard. Ito yung blackboard o dito na? Wala pa kami pa yun. Wala pang final to kasi puro pa structural talaga lahat to, no? Oo, so ayan. Actually mahangin dito, ayun! Ang tawag dyan, tigop hangin. So ito pala yung nakikita ninyo. Ayan, ito pala yung makikita ninyo ngayon sa ngayon. So, ang sabi sa mag-Ilonggo ako ngayon, parati siya kaiba. Ikaw, sang high school ikaw, na-experience ba ng among klase eskwelahan o diri ka lang sa Manila nakakita nga may amo sila nga klase ng proyekto? Diri lang sa Manila. Ang sa aton sa Kabankalan hanggang ano lang 3 to 4 floor Sorry, lang. oo. Tapos, dikit-dikit pa. Dikit pa. Tapos, init pa. Init. Dire Wala aircon. aircon. Oo. Ikaw, kung nakikinig ba ng national government, tingin mo, pwede bang ilagay din to sa mga provincial high schools? Pwede naman kasi yung panahon. Iba na. Parehas na naman. Hindi katulad noon na kahit mainit ng panahon, parang kaya-kayanin pa ng katawan. So, ito, nakita ko dito, modern masyado at advanced tong school na pinapatayo sa lungsod ng Maynila. So, ako din bilang isang mamamayan, ako yan nananalangin din na sana magkaroon na rin ng mga ganitong structure o mga proyekto sa mga probinsya. Okay. Oo. Ay, totoo lang, advance na yan. Diyan, kompleto, naka-aircon na. Naka-elevator. Lahat, mga gamit, advance, di ba? Opo. So, pwede naman palang mangyari. Ito, local government lang to. Paano pa kaya kung national government mapagawa nito, edi mas lalong, mas maganda pa siguro, di ba? Baka times 2 pa sa kagandahan. So, ito po, ano po ito? Mga classroom po yan lahat. Ito classroom. So hindi natin nakita yung taas kasi alam ko ginagawa pa. Medyo delikado din. Baka matuhog tayo dyan. Ay, masarap matuhog. Ayan. So, ito sa ngayon ginagawa hanggang 5th floor pa to, tama? Hanggang 7th floor na po. Hanggang 7th floor na siya. Oo. So ginagawa ngayon, sabi nyo nga kanina may flooring na mangyayari. So ano bang sistema nito? Ang itsura nito, yung auditorium nito sa anong floor yon ilalagay? Doon po sa sa 6th floor, 7th floor po yung auditorium. Okay. Tapos ito ma'am, anong mangyayari dito? Basketball court yung dalawa dito eh. Dalawang basketball court. Okay. So may soccer court, may soccer din to, soccer area. Wala. Court na talaga siya, basketball court na talaga siya. Siguro yung convertible, no? Yung convertible yung pwede ma-convert sa volleyball, pwede ma-convert sa tennis, yung gano'n. Yung ating patakraw, gano'n. So yung magiging siguro gagawin. So, yun lang ang feature nito, may auditorium na maganda, na malaki. Nakita mo na ba yung blueprint nito? Hanggang 7th floor na kasi kami. Kasi mayroon pa pala extension to, no? Kasi hanggang 10th lahat to. So ito inuuna mo yung 7th floor. So meron pa kasi itong continuation. Phase 2. Phase 2. Oh. Kaya face to face. Ano Ron? Dala daw face to face. Ayan. Ito kasi mga kakaibigan, no? Mga ka-Iskonian, mga kapula. Ayan. Ito po ay sabi ko nga kanina, ito po ay ginawa lang to ni Yorme. Alam mo ba yun na ginawa lang to ni Yorme nung pandemya? Pinagdodrawing na ni Yorme ito nung pandemya. Ngayon, kasi sinamahan niya ng puso, pagmamahal sa mga tao sa lungsod ng Maynila at pangarap para sa lungsod ng Maynila, ito na yung katotohanan. Ito yung sitwasyon ngayon. Ayan. So, diba? Ito pa lang skeleton pa lang yan pero na-amaze ka na. So, napanakita mo ba yung bagong inauguration ng Albert Opo. Elementary School? So, di ba, elementary school lang yun. So, balang araw, pag nagkapamilya ka, nagkaroon ka ng anak,
Do you think hindi ka magiging proud na papaaralin mo yung anak mo doon? Eh baka sabihin pa ng anak mo, Nay, hindi na ako uwi na, dyan ako tutira sa school. O kasi may aircon na eh, may wifi pa yata. May wifi Oh, pa. diba? So sana all talaga. So, ito no, dapat pagtuunan ng pansin din ng gobyerno natin. So, ikaw Harold, dating time na pag natapos to, di ba nakita ko naman yung mga project ng lungsod ng Manila. Yung in the future, di ba? Titingnan mo. Napaka-advanced ng school na to. Syempre, Public school. Ako, nanggaling ako sa pribadong school lang, pero hindi ko na... Ay, sis yan. Nagaling siya ng ano. Sa ano, pero yung sa bilang galing sa isang pribadong eskwelahan, hindi ko naranasan magkaroon ng aircon. Nakagaya ng ganito. Sa amin kasi sa probinsya, bukas yung bintana eh. Lakas ng hangin eh. Oo, pero galing dagat yun. So, mainit pa rin. Hindi kagaya ng panahon ngayon, ng mga tinatawag lang mga Gen Z, yung mga susunod na henerasyon, makakaranas na ng mga modernong ano. So, ibig sabihin na iinggit ka sa mga kapanahonan ng Gen Z. Kumbaga napakasarap talagang bumalik. Dito sa lungsod ng Manila. Totoo yun. Ikaw ma'am, hindi ka ba naiinggit sa mga Gen Z ngayon, sa kapanahon nga ngayon? Siyempre, naiingit. Oo. Panahon dati, Oo. walang aircon eh. Dati tumatakas ako kasi sobrang init eh. Oo, kasi sa dati eh, yung ceiling fan eh, isa lang yun. Oo. Tapos yung buga mainit din. Kumbaga yung mga ganitong establishmento, makikita mo kadalasan sa mga pribadong eskwelahan. Yes. Pero hindi oo. mo maiisip na nagkaroon ng ganito sa isang pampublikong paaralan. Ako nung dati hindi ko na nalubos maisip. Ma'am, dito ka ma'am, para makita ka rin ma'am sa camera. Kasama ko si Harold. Diyan ka. Ayan. Nadalaga pa si ma'am. Ayan. So, ako sa katagalan no, nakikita ko yung mga schools. Parang naisip ko pag nakakita ka ng public school sa mga probinsya o sa mga bayan-bayan o sa mga syudad, ang nakikita mo lagi, apat na palapag. Tapos, same as usual. Kung ano nakikita mo, yung same as usual na dikit-dikit yung mga estudyante, yung kwarto, pinagkakasya lang hanggat kaya. Pero dito, different story ang nangyari dito sa lungsod ng Manila. Ibang sitwasyon. Binigyan ng halaga, binigyan ng bagong muka itong mga public school na meron para sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? So kung sa probinsya, for example, sa probinsya ninyo may ganito ma'am, siguradong anak mo doon mo ilalagay. Siyempre po, komportable. Oo, baka may ibang school ba, sabihin mo, wag na yung school na yun, dito tayo sa kabila. Oo, kasi mas importante kasi sa mga kabataan is komportable, makapag-aral ng maayos. Oo, yun ang importante. Hindi ka pumunta ng school parang mag-ipon ng pawis. O para, kasi the more na nagpapawis ka, the more ka napapagod, na-stress yung bata eh. Hindi nakakapag-concentrate. Oo. Eh dito, yung mga teacher dito sigurado, blush on na lang gagamitin. Sabi nga ni hindi na mabubura ang kanilang mga abon. Oo. Nakasya. Totoo, di ba? Paano ba mabubura? Hindi na, di ba? Dati yung mga teacher talagang panay lipstick, panay foundation para maging look fresh. O ito, iba na. Tsaka tama-tama, sa panahon nga na napakainit na ulit. Oo, Natin lang hanggang kailan ang init ng panahon. Iba ng panahon ngayon. Iba ang panahon ngayon. Sa probinsya ngayon, sobrang init talaga ngayon eh. Sobra na. Umaabot na ng 42 plus ang init eh. So, ayan mga kaibigan, pinapakita ko lang itong hindi pa tapos. Ayan. So, sabi nga ni Akite kanina, 60%. Up to 60% ang nakikita natin. So, abangan natin kung kailan ito matatapos. At saka, abang-abang na tayo pag na-inauguration na ito. Ayan. Ma'am, thank you again. May gusto ko bang sabihin, ma'am? May gusto ko bang batiin dyan? Shout out lang sa Negros, sa Kabankalan. Ayun. So, shout out sa lahat ng mga Ilonggos and Ilonggas. Ayan, magandang araw sa inyo. So, ito na tayo. Ito na yung pinapakita ko sa inyong proyekto na may puso. Pinagawa ni Yorme Isko, pinagpatuloy ni Mayor Hani, pinag-isipan, minahal, pinaplanuhan para sa kung sa Ilonggo, pakatawhayan sang tanan. Pero, ito na. Malapit na matapos magamit, abangan natin. So yung anak ko nga para plano ko dito ko nakaaralin, mas malapit sa akin, malapit sa akin Albert eh. So anyway, Yorme Isko, thank you again sa mga bright ideas. Hindi nang bright, super bright ideas na binigyan mo ng bagong kwento, bagong mukha ang isang pampublikong paaralan, especially dito sa lungsod ng Manila. Ayan, maraming salamat po. God first po, Pilipinas, tuloy-tuloy lang. Ingat kayo. Thank you.